Si Ayumo ay isang mabait ngunit pangit na lalaki na isang araw ay naisekay ng isang misteryosong mamamatay tao dahil sa pagiging masyadong pangit. Gayunpaman siya ay nabuhay muli bilang isang zombie ng isang necromancer na babae na lumipat sa kanya upang mabayaran niya ito para sa pagligtas sa kanyang malungkot na buhay. Ngayon ay nilagyan ng body at katawan ng zombie, sinubukan niyang palakpakan ang kanyang babae at ang mamamatay tao. Ilang linggo pagkatapos mabuhay muli si Ayumo ay naglalakad pabalik mula sa paaralan at ipinaliwanag kung paano ang mundo ay puno ng mga kakaibang bagay tulad ng mahika at mga halimaw at kung paano ang karamihan sa mga tao ay walang alam sa mga bagay na ito. Sa sandaling iyon napansin niya ang isang pusa na malapit ng masagasaan ng isang truck at tumalon sa harap nito upang iligtas ang kuting. Naiinis siya sa buong bayan at nawala ang kanyang mga damit sa proseso at ang tanging natitira sa site ay ang kanyang peking peluka. Pag-uwi si Ayumo ay nakahinga ng maluwag sa pagiging isang zombie kung hindi ay tiyak na siya ay namatay sa aksidente. Pagkatapos ay nagluluto siya ng hapunan para sa kanyang kapatid na si Yoklawad na hindi nagsasalita at nagsusulat ng mga tala upang makipag-usap sa kanya. Nang hilingin niya sa kanya na tretuhin siya bilang isang tao, ipinaalala niya sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa kanya bilang isang zombie. At na siya ay dapat para sa kanya magpakailanman. Nagpasalamat siya kay Yu sa pagbuhay sa kanya at pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mahuli ang taong sumaksak sa kanya. Isang buwan na ang lumipas mula nang malamang pinatay si Ayumo ngunit wala pa rin siyang masyadong alam tungkol kay Yoklawad. Sa gabi nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Oredo na humihiling sa kanya na mag-ingat dahil nagkaroon ng pagpatay sa kapitbahayan. Ito ang lalong nag-udyok sa kanya na hanapin ang salarin kaya't gabi-gabi siyang lumalabas para hanapin siya. Pagkatapos kumuha ng inumin mula sa vending machine si Ayumo ay tumungo sa kanyang lugar ng Kagenhawahan aka ang sementeryo. Doon siya ay tinalo ng isang kakaibang Powerpuff na babae at ipinapalagay na siya ang mamamatay tao. Sa katotohanan tinatakasan niya ang isang higanteng oso na tumagos kay Ayumo gamit ang mga kuko ng lobo nito. Sinisingil ng batang babae ang kanyang chainsaw at hindi lamang hiniwa ang Ayumo kundi pati na rin ang oso kaya nawala ito sa hangin. Hiniwa sa kalahati ipinahayag ni Ayumo na siya ay isang zombie na hindi maaaring mamatay ngunit siya ay tao pa rin sa puso. Pagkatapos ay ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Haruna mula sa billiards at ipinahayag na ang oso ay isang megalo bahagi ng kanyang pagtatalaga sa Magic Academy. Malaking bagay ang pagiging lihim sa kanilang akademya kaya sinubukan niyang burahin ang alaala ni Ayumo ngunit ang kanyang spell ay talagang nagtatapos sa pagbure sa kanyang cringeworthy na damit. Pagkatapos ay sinimulan niyang tinadyakan ang mukha nito dahil napakahirap para sa kanya na tanggapin ang responsibilidad kaya tinanong ng lalaki kung maaari niyang ikabit muli ang katawan nito. Nang maglaon nagpasya siyang manatili ng gabi sa kanyang lugar dahil hindi siya maaaring gumamit ng mahika gaya ng paggamit niya ng malakas na bibig na iyon. Kasalanan daw ni Ayumo kung bakit siya inilagay sa ganitong sitwasyon kaya mananatili siya rito hanggang sa gumaling siya at papakainin siya ng merienda para makabawi. Pagkatapos ay hiningi niya ang kanyang telepono ngunit nagulat siya nang makita kung gaano kaiba ang hitsura ng mga ito kumpara sa mga nasa mundo niya. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang punong guro upang ipaalam sa kanya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay huminto sa paggana nang hindi alam na isang Mr. X wannabe ay nasa kanyang buntot. Kinabukasan si Ayumo ay nananatili sa klase pagkatapos ng klase dahil ang mga zombie ay hindi makalakad sa araw at si Orito ay nagpakita na nagtatanong kung maaari silang manood ng isang zombie na pelikula sa kanyang lugar. Mahigpit siyang tinanggihan ni Ayumo dahil ayaw niyang malaman ng sino man na nakatira siya sa isang freaky necromancer at isang budget Powerpuff Girl. Pagkaalis ni Orito pumasok si Mr. X sa klase at nagsimulang lumapit sa kanya sa kakaibang paraan. Sa sandaling iyon nagpakita si Haruna at ipinahayag na siya ay isang Zuri na talagang isang double A-class megalo. Si Zuri ay naging crawfish at ipinaliwanag na siya ay iginuhit dito sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ni Haruna ngunit hindi niya maintindihan kung bakit si Ayumo ay mayroon ding mga kapangyarihang ito. Sinubukan ni Haruna ang kanyang pagbabago upang labanan siya ngunit ang kanyang mga damit ay nawala muli na nagpaunawa sa kanya na wala siyang kapangyarihan laban sa kanya. Pinoprotektahan siya ni Ayumo gamit ang sarili niyang katawan at sinusubukang i-hype siya ngunit kapag nabigo iyon ipinakita niya ang kanyang kahangahangang lakas salamat sa kanyang pagiging zombie.
Tinalo niya ang kalokohan ni Zuri noong una ngunit nang gumuho ang mga buto sa kanyang braso na pagtanto ni Haruna na hindi siya magtatagal. Pinayuhan niya siya na kunin ang chainsaw at ipinakita sa kanya kung paano gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan na kahit papaano ay ninakaw niya mula sa kanya na ginawa siyang isang girly outfit. Mabilis na ginamit ni Haruna ang kanyang mga bagong kapangyarihan para talunin si Zuri ngunit dumapo ang Crash sa tabi ng lahat ng kanyang mga kaklase na nagpaisip sa kanila na isa siyang freaky cosplayer. Sa sandaling iyon nagpakita si Haruna at idineklara siyang isang opisyal na magical garment girl na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang buhay ay magiging apoy ng basurahan. Matapos ipahiya ang sarili sa harap ng buong paaralan nag-leak ang seats ni Ayumu sa klase at nagawa niyang burahin ang mga alaala nila. Isang linggo na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon at wala nang Megalos na umatake na nagligtas sa kanya mula sa kahihiyan ng costume na iyon. Sa oras ng pahinga binuksan niya ang lunchbox na inihanda ni Haruna para sa kanya at napagtanto niya na ang kanyang luto ay ganap na busin. Pag-uwi niya hiniling siya ni Haruna na magluto ng hapunan dahil rolled omelets lang ang alam niyang gawin. Habang magkasama silang naghahapunan natutuwa si Haruna na malaman na masarap ang pagkain sa mundong ito. Maya-maya lang may lumabas na babae sa harap nila at humingi ng miso soup at wala ni isa sa kanila ang may ideya kung sino siya. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Ayumu na ipakilala ang kanyang sarili at inihayag niya ang kanyang pangalan ay Sarah at pumunta siya rito upang humingi ng tulong kay Yakliwood. Ipinahayag niya na siya ay isang vampire ninja at gusto siyang pumunta sa kanilang nayon ngunit hiniling ni Yakliwood kay Ayumu na paalisan siya. Gayunpaman iginiit ni Sarah na tinutulungan niya siya at bilang kapalit maglilingkod siya sa kanya habang buhay. Sinabi ni Yakliwood na mayroon na siyang isang utusan kaya nakipag-away si Sarah kay Ayumu upang makita kung sino ang mas angkop na maglingkod sa kanya. Nagtungo sila sa sementeryo kung saan ginagamit ni Sarah ang kanyang mga mata ng ninja upang makita na si Ayumu ay walang buhay sa kanya kaya nagpasya siyang talunin siya hanggang sa hindi na niya kayang makipaglaban. Binunot niya ang kanyang espada at sinimulang salakayin ang lalaki ng walang tigil ngunit ginagamit ni Ayumu ang sarili niyang pinutol na paa para patumbahin siya. Nang maglaon inamin niya ang pagkatalo at kinikilala ang kanyang kapangyarihan nangako na babalik siya sa bahay at hindi na sila guguluhin pa. Gayunpaman nang umuwi sina Ayumu at Haruna nakita nila si Sarah na naghahain ng tsaa sa Yakliwood. Lumabas na noong sinabi niyang umuwi siya ang ibig niyang sabihin ay tahanan niya hindi sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na gusto niyang maging lingkod ni Ayumu mula nang matalo siya nito sa labanan at ang isip ni Ayumu ay nagsimulang tumakbo ng mabilis sa lahat ng mga sitwasyon kung saan napapalakpak niya ang kanyang mga pisngi. Gusto pa niyang tawagin siya nitong Oni-chan ngunit nagpa siya si Sarah na tawagin siyang isang maruming maga. Habang hinahampas niya ang kama lumabas si Sarah sa kanyang silid at sinabi sa kanya na may naging dahilan upang maging emosyonal si Yakliwood. Naniniwala si Ayumu na ganito siya palagi ngunit iginiit ni Sarah na may mali sa kanya at dapat mahanap ni Ayumu kung ano ito. Noong nakilala niya ito noong isang buwan nakita niya itong nakasimangot sa labas ng isang grocery store at tinanong kung naniniwala ba siya sa mga UFO dahil iyon ang ideya niya ng pick-up line. Nagsimula siyang mag-breakdancing para pasayahin siya ngunit sa huli ay nagmukhang clown na may mukha pa. Sa kabila noon naisip ni Yakliwood na nakakatawa iyon at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Tinanong niya ito kung anong uri ng tao ang hitsura niya at isinulat ni Yakliwood na lumitaw siya bilang isang kaina hinalang tanga na nagpatawa sa kanya. Kahit na hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita marami siyang gustong sabihin at sobrang saya ni Ayumu sa kanya sa kabila ng kanyang malungkot na hitsura. Pagkatapos makipag-hangout sa kanya si Ayumu ay nagpa siya na umuwi na masaya na nakilala niya siya. Nang makarinig siya ng mga hiyawan mula sa kapitbahayan ay tumakbo siya papasok ng bahay para tumulong. Gayunpaman may sumaksak sa kanya sa likod at iniwan siyang mamatay ngunit siya ay muling binuhay ni Yakliwood bilang isang zombie. Nagsimulang magpanik si Ayumu sa mga pangyayari ngunit hiniling niya sa kanya na huminahon dahil mananatili siya sa kanya. Kinabukasan nagkukumpulan silang lahat para mag-almusal at ipinaliwanag ni Sarah kung paano naging digmaan ang kanyang nayon sa loob ng halos 100 taon. Pagkatapos ay ibinibigay ni Haruna kay Ayumu ang lunchbox at nang tanungin niya kung gagawa siya ng anuman maliban sa mga rolled omelette sinabi niya sa kanya na mamatay sa isang kanal.
Hinampis ni Yokleywood ang mesa at sinabihan siyang huwag gumamit ng ganoong mga salita nang walang ingat ngunit nang tumanggi siyang makinig hinampis niya siya sa mukha na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay isinulat ni Yokleywood na ang pagkamatay ay masakit kaya binigyan siya ni Haruna ng mga rolled omelette at tumakbo papunta sa kanyang silid. Kinabukasan naghahain si Ayumo ng almusal at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang bodega na puno ng mga bagay na ipinadala ng kanyang mga magulang mula sa Diyos na alam kung saan. Pagkatapos ay nagpasya si Haruna na kumain ng puding ngunit pinigilan siya ni Yokleywood na magnakaw ng kanyang mga merienda. Naglalaro sila ng Jenga upang magpasya kung sino ang makakain ng puding at sinisi ni Haruna si Ayumo sa pagiging isang sira na tulala na hindi kayang bumili ng dagdag. Iniisip ni Sarah kung makakarating siya sa paaralan sa maaraw na panahon ngunit sinabi sa kanya ni Haruna na huwag mag-alala dahil dala niya ang kanyang payong. Samantala si Ayumo ay namamatay sa init sa klase nang mapansin niya si Arito na nagyaya sa mga babae na makipag-date sa bowling alley. Matapos tanggihan ng lahat hiniling niya kay Ayumo na sumama sa kanya at kumilos na para bang pagod na siya sa mga babaeng humahabol sa kanya sa lahat ng oras. Napansin ni Ayumo na ang mga babaeng tumanggi sa kanya ay nakikinig at sumang-ayon na pumunta upang iligtas siya mula sa isang high-velocity nutcracker. Sa bahay ang laro ng Jenga ay napupunta sa matinding haba hanggang sa nataman nila ang isang pagkapatas na nag-udyok sa kanila na subukan ang mahjong. Kapag hindi yun gumana sinubukan nila ang kanilang kapalaran sa Twister kung saan tinanong ni Sarah kung bakit nakatira si Haruna sa isang maruming uod. Ibinunyag niya na siya ay may mantsa dahil naubos niya ang kanyang mahika at nakita ni Sarah na kakaiba kung paano ang isang zombie ay may kakayahang magnakaw ng mga kapangyarihan. Kapag hindi sila nakakagawa ng conclusion nagpasya silang umorder ng sushi para sa tanghalian at ilagay ito sa tab ni Ayumo. Nang maglaon sina Ayumo at Arito ay nagpunta sa bowling alley kung saan ang huli ay kalugod-lugod na makasama ang mga matatandang babae. Noon lang napansin niyang may mga batang babae na talagang mahusay na naglalaro na sina Yokleywood, Haruna at Sarah. Natarante si Ayumo na makita sila dito pero mas nakatutok si Arito sa mga plus size na melon ni Sarah kaya napaisip siya kung magazine model ba siya. Pagkatapos ay tinitigil niya si Haruna at sinabing masasabi niya sa pamamagitan lamang ng kanyang aura na nakasuot siya ng guhit na panty. Habang nagpatuloy siya upang ilarawan kung ano ang maaaring suotin ni Yokleywood sa ilalim ng baluti na iyon napagtanto ni Ayumo na maaaring kailanganin niyang ipaliwanag kung bakit siya nakatira kasama ang tatlong ito. Sa sandaling iyon nakita siya ni Haruna at sinimulan siyang tawagan ngunit si Ayumo ay nagkunwaring hindi siya kilala at yumuko sa sofa. Gayunpaman nang lumapit si Haruna sa kanya nagsuot siya ng isang budget trade Mysterio mask na umaasang makakatulong ito sa kanya na makatakas sa sitwasyong ito at maitago ang kanyang nakakapangilabot na mukha. Sa sandaling iyon nagpakita sina Sarah at Yokleywood at si Arito ay nagalit dahil hindi niya alam na kaibigan si Ayumo sa mga magagandang babae. Gayunpaman kapag narinig niyang nakatira pa sila sa kanya parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang maglaon hiniling niya kay Ayumo na ibahagi ang mga detalye at ang lalaki ay nahulog sa kawalan ng pag-asa na alam na ang kanyang matalik na kaibigan ay naglilihim sa kanya. Gayunpaman mabilis niyang nalampasan ito at nagtanong kung nakuha niya ang sipol sa kanyang love stick. Ipinaliwanag ni Ayumo kung paano nila gagawin ang kanyang katawan bilang isang science fair na proyekto kung sakaling mapansin niya ang mga ito nang hindi niya alam na si Arito ay talagang nasa C*** na iyon. Hinahamon niya si Ayumo sa isang bowling match para sa isang pagkakataong makasama siya ngunit napawi sinisira ang kanyang pagkakataong makakuha ng interdimensional na sloppy toppy. Noon lang nakatanggap si Arito ng text mula sa isang kaibigan na nagngangalang Kyoko at kinaladkad si Ayumo sa ospital dahil sa tingin niya ito ang magpapasaya sa kanya. Mahigpit niyang sinabihan si Ayumo na huwag subukan ang anumang bagay na nakakatawa sa kanya dahil ito ay tulad ng isang maliit na kapatid na babae sa kanya. Nagtanong si Ayumo kung bakit siya nasa ospital sa simula at ipinahayag ni Arito na siya ay inatake ng mamamatay tao. Pagpasok nila sa kanyang silid si Kyoko ay nagsimulang namumula dahil hindi niya alam na pupuntahan siya ni Ayumo. Tinanong niya siya kung naaalala niya siya ngunit sinabi ni Ayumo na hindi niya naaalala. Pagkatapos ay ibinunyag niya na maninirahan siya sa Kyoto kasama ang kanyang lolo ng ilang sandali kaya natutuwa siyang dumating si Ayumo upang makita siya.
Iniwan siyang mag-isa. Tinanong siya ni Ayumo kung alam niya kung ano ang hitsura ng salarin at ipinakita niya na nakita niyang mabuti ang mamamatay tao. Ang puso ni Ayumo ay nagsimulang tumibok sa pananabik at nang hilingin niya sa kanya na magbigay ng mga detalye, lahat ito ay tumutugma sa paglalarawan ni Ukuluid. Napagtanto ni Kyoko na kilala niya ang babae at nakiusap sa kanya na sabihin sa kanya kung sino siya para mahuli niya ang taong nanligaw sa kanyang mga magulang. Noon lang napansin niyang namumula si Ayumo at sinusuri ang kanyang lagnat. Hindi niya namalaya na nag-iinit na siya mula sa pagsilip sa kanyang sapat na mga ari-arian. Pagkatapos ay sumandal siya kay Ayumo at sinabi sa kanya kung gaano siya katakot para sa kanyang buhay at kung paano ang babaeng umatake sa kanya ay nagkaroon ng walang ekspresyon na mukha na nagpapanatili sa kanya sa gabi. Nawala ng masabi si Ayumo dahil hindi siya makapaniwalang may nagligtas sa kanyang buhay ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay. Sa kanyang pag-uwi, si Haruna ay nagluluto ng mga gulay at pinakiusapan si Sera na sumama. Samantala si Ayumo ay nasa sala kasama si Ukuluid at inaalala ang kanyang pag-uusap ni Kyoko na ang paglalarawan sa mamamatay tao ay tumutugma sa paglalarawan ni Ukuluid. Nang maglaon si Haruna at Sera ay gumawa ng napakasamang gulo sa hapunan na nararapat sa sarili nitong episode ng Kitchen Nightmares. Ang pagkain ay lumalabas na sobrang kasuklam-suklam kaya nagpasya si Ayumo na mag-order ng pizza at ginamit ni Haruna ang pagkakataong ito upang tawagan ang kanyang punong guro upang ipaalam sa kanya na hindi pa rin niya nahanap ang artifact. Sa sandaling iyon, isang lalaking parang aso na nagngangalang Kerberos ang nagpakita sa pintuan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng Underworld. Nasa kanya ang asong iyon at ang trabaho niya ay tiyaking walang makakataka sa impyerno. Gayunpaman, dahil dinaya ni Ayumo ang kamatayan, narito siya para bawiin siya. Hindi nagtagal, isang sugatang Ayumo ang natitisod sa sala, ngunit mahinahong pinagaling ni Ukuluid ang kanyang sugat. Sa sandaling makita siya ni Kerberos, napagtanto niyang ito ang kanyang ginagawa at sana ay sinabi niya sa kanya ng mas maaga na maaaring magligtas sa kanya ng isang paglalakbay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ukuluid na mag-ingat at sinabi niya na maaari niyang tanggapin ito na ikinalito ni Ayumo dahil wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ay nagpasya si Kerberos na umalis, ngunit dahil ayaw niyang umalis nang walang dala, plano niyang agawin ang kaluluwa ng isang taong naka-flatline sa malapit. Nang marinig ito, nagsimulang sundan siya ni Ayumo at sinabi ni Kerberos na nagulat siya nang makitang ginamit ni Ukuluid ang kanyang kapangyarihan upang gamutin ang kanyang sugat. Nang tanungin ni Ayumo kung bakit napakalaking bagay, ipinaliwanag ni Kerberos na ang disbentahan ng kanyang healing powers ay ang pagdadala ng sakit ng taong iyon sa kanyang sarili. Si Ayumo ay nalilito kung bakit hindi niya sinabi sa kanya at sinabi ni Kerberos na ang kanyang kabaitan ay isa sa maraming bagay na nagpapakilala sa kanya kung sino siya. Bumisita sila sa pinangyarihan ng krimen at nalaman na hindi lamang ang mga biktima ay patay kundi ang kanilang mga kaluluwa ay nawawala rin na madalas na nangyayari kamakailan. Naniniwala si Kerberos na ang mga kaluluwang ito ay isinakripisyo upang makakuha ng napakalaking halaga ng mahika at ang taong tumanggap sa kanila ay tinatawag na hari ng gabi. Nang malapit ng matapin ni Ayumo ang beans, isang pag-atake ang nagmumula sa likuran at si Kerberos ay heroically tumama. Hindi pinapansin ang katotohanan na si Ayumo ay literal na hindi mapatay. Pagkatapos ay namatay si Kerberos sa harap ng kanyang mga mata at iniihi ni Ayumo ang kanyang pantalon tulad ng huling beses na siya ay sinaksak. Nang maglaon, umuwi siyang puno ng dugo at pinunan si Ukuluid sa lahat ng nangyari sa pinangyarihan ng krimen. Ipinapalagay niyang masasaktan si Ukuluid, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil sanay na siya. Nagtanong ang lalaki kung bakit niya itinatago ang kanyang mga emosyon at ipinaliwanag niya kung paano nababagabag ang kanyang magic ng pagkabalisa o pagbabago ng mood. Ang kaunting abala ay maaaring makagambala sa mga laso ng kapalaran at baguhin ang katotohanan, kaya dapat niyang panatilihing kontrolado ang kanyang mga emosyon upang panatilihing tumatakbo ang mundong ito. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang boses ay dahil may mahiwagang kapangyarihan ang kanyang mga salita, kaya mas mabuting manahimik na lang siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano naglalabas ng malakas na mahika ang kanyang puso at isinusuot niya ang baluti na ito sa lahat ng oras upang matiyak na mananatili itong pinigilan. Ang kanyang mahika ay napakalakas na ang kanyang katawan ay hindi makontrol ito sa kalooban at ito ay magpapatuloy sa paggawa ng higit pang mahika kahit na siya ay mamatay.
She starts to cry thinking Ayumo hates her now dahil mas apektado ang kapalaran nito kapag nagpapakita siya ng emosyon pero sa tingin ng lalaki ay katawa-tawa iyon dahil ang nakikita lang niya ay isang mabait na babae sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na haharapin niya ang maraming pagdurusa kung mabubuhay siya kasama niya ngunit hindi nagparamdam si Ayumo at handa siyang harapin ang lahat ng hamon na ibinabato ng mga Diyos sa kanya. Kinabukasan lumitaw ang isang higanteng halimaw na parang balyena sa lungsod at inuri ito ni Haruna bilang AAA class megalo. Walang laban si Ayumo sa kanyang kasalukuyang anyo kaya napilitan siyang maging isang cross-dressed Powerpuff Girl para harapin ito. Pagkatapos ay lumipad sina Ayumo at Sarah upang talunin ang balyena habang si Haruna ay nananatiling nakatalikod at tumatakbo ang kanyang bibig na parang isang tunay na backseat gamer na babae. Nang sinubukan ng balyena na durugin ang lungsod sa wakas ay ginamit ni Haruna ang anumang kapangyarihan na natitira sa kanya upang mapanatili itong nakalutang. Pansamantala pinalaki ni Sarah ang laki ng kanyang espada upang mag-iwan ng malaking hiwa sa ulo ng balyena at si Ayumo ay nagpapalakas ng hanggang 1,000% na ginagawang mas pambabae ang kanyang damit. Ang lalaki ay lumipad ng mataas sa langit at hinampas ang balyena sa bilis ng terminal na naging sanhi ng pagkamatay ng balyena. Nang maglaon ng gabing iyon binibigyang kasiyahan ni Ayumo ang kanyang gutom para sa isang palpak na toppy sa pamamagitan ng pagsilip kay Sarah na hinahalikan si Haruna at sinipsip ang kanyang dugo. Kinabukasan ipinaliwanag niya na kailangan niya ng tuloy-tuloy na supply ng dugo upang mabuhay ngunit mas nakatutok si Ayumo sa kung bakit niya ito hinahalikan. Ipinaliwanag ni Sarah na ang kanyang halik ay gumagana bilang isang pampakalma na nagpapawalang bisa sa sakit kaya hiniling ni Ayumo sa kanya na sipsipin ang kanyang dugo sa susunod na umaasa na sa wakas ay matamaan siya sa kanyang dingdong. Gayunpaman tinanggihan niya ang alok at tumanggi na magpaliwanag pa. Sa gabi sinubukan ni Haruna ang kanyang swerte sa pagbabagong muli ngunit napagtanto na hindi pa rin bumabalik ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon nagsimulang kumatok si Ayumo sa pinto upang ipaalam sa kanya na handa na ang hapunan. Nang tumakbo siya para hawakan ang pinto sinimulan itong itulak ni Ayumo hanggang sa mapa-atras siya. Pagpasok sa silid na pagtanto ni Ayumo na lahat ng kanyang mga ari-arian ay nakadisplay at sinipa dahil sa pagpasok sa kanyang silid. Pagkatapos ng hapunan ang mga babae ay sabay na naligo habang si Ayumo ay abala sa paglilinis ng mga pinggan. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng isang tawag mula sa punong guro ni Haruna na nakakatuwang kakaiba na siya ang pumalit sa kanya bilang isang mahiwagang babaeng damit. Dahil hindi makatawag si Haruna sa telepono nag-iwan siya ng mensahe para sa kanya na nagsasabing hindi na niya kailangan ang kae tofu. Pinadala pala niya si Haruna para kumuha ng tofu mula sa Kyoto ngunit ginulo ni Haruna ang pangalan at hinanap ito sa Tokyo. Iminumungkahi ni Ayumo na maglagay siya ng online na order ngunit ipinahayag ng guro na naubos na niya ang kanyang card kaya kakailanganin niya ng isang tao na kumuha ng tofu para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paanong si Haruna ay isang henyo pagdating sa mahika ngunit nahihirapang alalahanin ang mga pangalan. Ngunit sa kabila nito naaalala niya ang pangalan nito na nakakagulat. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag nakatanggap si Ayumo ng tawag mula kay Kyoko at sinabi sa kanya na tatawagan lang siya nito na nagpapasaya sa kanya. Minsan niyang binanggit ang kanyang lolo na nakatira sa Kyoto kaya gusto ni Ayumo ng tulong niya sa pagkuha ng tofu mula doon. Natutuwa si Ayumo na malaman na nakalabas na siya sa ospital at nagpas siyang makipagkita sa kanya sa paborito niyang merienda bukas. Kinabukasan natuyo lahat si Ayumo dahil sa sikat ng araw at halos hindi ito nakakagawa sa buong araw. Sa gabi ay sinabihan niya ang mga babae na iwanan ang mga pinggan sa lababo at ipinahayag na aalis siya upang kumuha ng tofu para sa guro ni Haruna. Nagtungo ang lalaki sa sementeryo kung saan nakilala niya si Kyoko na nag-abot sa kanya ng isang kahon ng tofu. Tinatanong niya kung natatakot ba siya na mapunta sa ganitong lugar ngunit sinabi ni Kyoko na ayos lang siya basta kasama niya ito. Nang tanungin ni Ayumo kung ano ang utang niya sa kanya sinabi niya na hindi niya kailangang bayaran siya hanggat nakikipag-date siya sa kanya. Nahuli nito ang lalaki na hindi nag-iingat at natarante siya kaya nagsimula siyang humarap sa kanya. Maya-maya ay dahan-daang naglakad si Kyoko papunta sa kanya na nakangiti pero bigla siyang sinaksak ng katana sa likod. Ang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata at nagtanong kung sino talaga siya ngunit si Kyoko ay gumaganap bilang kaibigan noong bata pa si Oredo.
Gayunpaman naisip ni Ayumo na siya ang mamamatay tao na nagkunwari ng pag-atake sa kanyang sarili at niloko pa ang sarili niyang mga magulang. Ipinahayag ni Kyoko na hindi niya sila mga magulang at binago niya lamang ang kanilang mga alaala sa lahat ng kasangkot na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya naalala ni Ayumo. Napansin niya na ang tanging tao na may kakayahang baguhin ang mga alaala ay mga mahiwagang damit na babae na nagpapahintulot kay Kyoko na magpalit ng anyo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumagana ang memory manipulation sa kanya ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito kakailanganin dahil ay flatline siya rito. Kapag hindi napigilan ng kanyang mga pag-atake si Ayumo gumamit siya ng spell para i-freeze siya sa isang lugar hanggang sa magpakita sina Haruna at Sara para palayain siya. Ipinaliwanag niya sa kanila na ito ang batang babae na sumaksak sa kanya sa likod ngunit kapag mayroong tatlo hindi sila makakapantay sa kapangyarihan ni Kyoko. Walang choice si Ayumo kundi mag-transform pero kahit ang Powerpuff Girl ay walang shot laban sa makapangyarihang Kyoko. Sa huli nagawa ni Ayumo na pigilan si Kyoko ng sapat lang para saksakin siya ni Sara sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa lugar. Nang magdiwang ang squad muli siyang bumangon at inatake si Sara na ipinaliwanag na mayroon pa siyang 10 buhay bago siya mamatay ng tuluyan. Sa pagkakataong ito gusto niyang ilabas lahat at sunugin silang lahat ngunit ang kanyang pag-atake ay nawasak ni Yaklowod na sa wakas ay nakarating na sa pinangyarihan. Tuwang-tuwa si Kyoko na magkaroon ng isang taong kapantay niya at nagpapadala ng sunod-sunod na pag-atake ngunit tila hindi malalampasan ang depensa ni Yaklowod. Pagkatapos ay kinuha niya ang chainsaw ni Haruna at ibinulong ang spell na ginawa siyang isang mahiwagang damit na babae. Napagtanto ni Ayumo na si Yaklowod ang pinakahuling damit na babae at dahil mayroon siyang asensya ng kanyang kapangyarihan ipinapaliwanag nito kung bakit niya naubos ang mahika ni Haruna. Nagtanong si Kyoko kung bakit ang isang taong ka-level niya ay nag-aaksaya ng oras sa isang kahindek-hindek na zombie sa tambakan ng lungsod na ito at sinimulan siyang salakayin muli umaasang makakawin niya ang kanyang mahika. Matapos sabihin sa Ayumo na lumayo dito dinala ni Yaklowod ang laban sa ibang lugar upang protektahan ang iba. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kyoko kung paano niya inalis ang mga limiter sa kanyang katawan na nagpapahintulot sa kanya na umatake sa 500% ngunit kahit na iyon ay hindi kumamaw sa necromancer. Sinabihan siya ni Yaklowod na bumalik mula sa kanyang pinanggalingan ngunit nang tumanggi siyang makinig ibinulong niya ang salitang mamatay na nag-flatline kay Kyoko. Nagulat si Ayumo nang makita kung gaano kalakas ang kanyang mga salita at naiintindihan niya kung bakit niya sinampal sa mukha si Haruna nang sabihin niyang mamatay siya. Samantala si Kyoko ay bumangon muli sa kanyang bagong buhay ngunit sa tuwing gagawin niya ito patuloy siyang sinasabi ni Yaklowod na mamatay. Gayunpaman nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso at nagsimulang mag-alinlangan na hinayaan ni Kyoko na hipan ang kanyang eardrums. Wala nang naririnig si Kyoko ngayon kaya walang epekto sa kanya ang mga salita ni Yaklowod. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na lapitan siya at pasabugan ang sarili na naging sanhi ng lamig ni Yaklowod. Habang ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Ayumo naghahanda ang squad para sa ikalawang round at sa pagkakataong ito ay mas determinado sila kaysa dati. Sa kabila nito sinipan nila ang kanilang mga asno at bumalik sa drawing board ngunit sa kanilang sorpresa na uwi sa saksak ni Kyoko ang sarili sa puso. Habang papalapit sila sa kanya nalaman nilang gumagaling siya sa tuwing nabubuhay siya at binawian siya ng buhay para pagalingin ang kanyang eardrums. Marami na siyang nawalang buhay na pinaghirapan niyang kolektahin kaya ngayon ay gusto niyang i-flatline ang lahat para makabawi. Si Ayumo ay muling nag-transform sa damit na babae at humarap kay Kyoko ngunit sa halip na lumaban tulad ng isang normal na tao patuloy niyang tinatanggap ang lahat ng kanyang mga pag-atake na parang isang masokistang tulala. Nadismaya si Kyoko dahil hindi siya maaaring mamatay pinayagan si Ayumo na kunin ang kanyang espada at sirain ito. Pagkatapos ay nagsimula siya ng isang full-on na podcast tungkol sa kung paano lamang siya natutong mabuhay kapag siya ay namatay at salamat kay Kyoko sa pagbibigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Gusto niyang gawin din ito para sa kanya at handa niyang ubusin ang lahat ng ninakaw niyang buhay para matiyak na naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng pamumuhay. Sa sandaling si Kyoko ay nasa kanyang huling buhay nagsimula siyang magmakaawa sa kanya na palayain siya ngunit ipinaalala sa kanya ni Ayumo na kailangan pa rin niyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang kamao para magmukhang i-flatline siya ngunit sinadya niyang sumablay dahilan para mawalan siya ng malay.
Kasunod nito tinulungan ng squad na magising si Cloud na humihiling kay Ayumo na ihanda siya ng hapunan sa sandaling bumalik sila sa bahay. Noon lang napansin nila ang isang babaeng maputi ang buhok na nag-aalaga sa isang walang malay na si Kyoko na nagsabing ipaglalaban niya silang lahat kung kinuha nila ang huling buhay ni Kyoko. Nagtataka si Ayumo kung sino ang babaeng ito at ipinahayag ni Haruna na siya talaga ang punong guro na kausap niya sa telepono. Sinisisi siya ni Ayumo kung paano napunta si Kyoko ngunit ipinahayag niyang mayroon siyang milyon-milyong estudyante at mahirap subaybayan ang lahat. Sinubukan ni Ayumo na igiit ang kanyang alpha male status ngunit na roasted sa pinakaliteral na kahulugan at ipinahayag ng punong guro na ibabalik niya si Kyoko sa akademya. Ibinunyag niya na talagang pumunta siya rito para kunin ang tokwa na ipinangako niya at kahit natunaw na ang lahat masaya niyang tinanggap iyon. Sa sandaling iyon nagising si Kyoko ngunit ang kanyang katawan ay sinapian ng hari ng gabi. Nawala ang lalaki ng walang bakas bago nangakong makikipagkita muli kay Cloud sa lalong madaling panahon kaya nagpa siya ang punong guro na sundan siya upang iligtas ang kanyang estudyante. Pagkalipas ng ilang araw bumalik sa dati ang mga bagay-bagay kasama sina Sara at Haruna na nag-aaway kung sino ang mas masarap magluto sa kusina. Tinanong ni Ayumo si Cloud kung mayroong anumang mga zombie bukod sa kanya at sinabi niya na siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay nag-iisa. Ibinunyag niya na minsan niyang ginawang zombie ang hari ng gabi ngunit nang siya ay naging isang bagay na masama na alis niya ito para sa kabutihan. Nangako si Ayumo na laging nasa tabi niya at ngumiti si Cloud sa unang pagkakataon simula noong nakilala niya siya. Pagkalipas ng ilang araw abala si Ayumo sa pag-aaral para sa isang napakahalagang pagsusulit at nagkamali na humingi ng tulong kay Haruna. Dinala niya siya pabalik sa Big Bang para lamang malutas ang isang simpleng problema sa matematika na nagpapaunawa sa kanya na siya ay ganap na sira. Kinabukasan kumukuha ng pagsusulit si Ayumo nang lumitaw si Haruna sa labas ng bintana ng kanyang klase na humihingi ng tulong sa pagbaba ng isang megalo. Dahil maaraw si Ayumo ay awkward na gumagapang sa mga anino na pinamamahalaang magmukhang tanga kaysa karaniwan. Habang nasa daan nakatanggap siya ng tawag mula sa punong guro na humiling sa kanya na hawakan ang isang bagay na mahalaga sa kanya nang hindi nagpapalam kay Haruna. Sa gitna ng kanyang anino na gumagapang si Ayumo ay tumakbo sa isang bukas na tulay na kung saan ay ang kanyang pinakamasamang bangungot at nagpa siya na ay pakpak ito. Gayunpaman natutuyo siya sa kalagitnaan at tumatalon sa tubig upang iligtas ang sarili. Samantala si Haruna ay sinisipa ng isang malakabayo na megalo na nagpatomba sa kanya gamit ang isang kakaibang gas at nagplanong umapaw sa kanya ng ilang creamy affection. Sa kabutihang palad nagpakita si Ayumo upang iligtas at kinuha ang chainsaw upang labanan ang megalo. Kapag natuyo siya ng sikat ng araw napalitan siya ng garment girl at nabawi ang kanyang lakas ngunit inatake mula sa likuran ng isang squad ng jellyfish megalos. Kapag ang lahat ng pag-asa ay tila nawala isang misteryosong lalaki ang nagpakita ng wala sa oras at nagwiwisik ng mga mangkok ng ramen sa megalo na naging sanhi ng kanilang pagkamatay kaagad. Sa sandaling iyon nagpakita si Sara at pinigilan ang lalaki ipinakilala siya bilang kanyang kapwa vampire ninja na lalaki na nagtatrabaho sa ibang pangkat. Para sa ilang kakaibang dahilan nagsimulang makipagtalo si Mail kay Ayumo dahilan upang hindi niya pansinin ang mga tawag ni Haruna na bumalik. Nagalit siya at tinulak si Haruna na nag-udyok sa lalaki na mahulog sa ibabaw ni Mail at hindi sinasadyang mahalikan siya. Nagdadalamati si Ayumo na ang una niyang hula ay isang lalaki ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na si Mail ay talagang isang babae na nakakuha sa kanya ng isang smack sa mukha ni na Haruna at Sara. Mamaya dinala sila ni Mail sa pabrika kung saan ginagawa niya ang anti-megalo ramen na sopas. Nakita ni Ayumo na napakasarap ng sopas at humihingi siya ng higit pa kaya kakaiba niyang ibinahagi ang kanyang mga bahagi sa kanya. Ipinaliwanag niya kung paano niya binisita ang lahat ng pinakamagagandang tindahan ng ramen sa buong lungsod at ninakaw ang kanilang recipe para makabuo ng formula na ito ngunit hindi pa rin iyon nagpapaliwanag kung bakit ito nag-flatline ng megalos. Binigyan niya si Ayumo ng isang buong bangkos ng wala at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang makina na maaaring magpaulan ng ramen saan man sa lungsod sa paningin ng megalo. Nag-aalala siya na may gustong sirain ang makinang ito at hiniling kay Sara na sumali sa kanyang paksayon upang protektahan ito ngunit tinanggihan ni Sara ang kanyang alok at umalis.
Habang naglalakad sila pauwi ipinaliwanag ni Sarah kung paano ginagawa lamang ang isang halik sa kanilang kultura bilang bahagi ng seremonya ng kasal at dahil sa kanyang naunang kasawian kasal na siya ngayon kay Mail. Ito ang mismong dahilan kung bakit siya tinanggihan niya nang hilingin nitong sipsipin ang kanyang dugo. Pag-uwi nakita nila sina Haruna at Yakliwood na nagtatrabaho sa isang puno ng tanebata at isinalaysay ni Haruna ang isang may sakit na kwento ng isang demonyong nagbigay ng hiling na naging santa. Nang maglaon lahat sila ay nagtitipon upang magsulat ng mga kahilingan at magpalipos ng magdamag sa pagdiriwang ng pagdiriwang. Kinabukasan sa paaralan isang kakaibang babae ang nagdala sa kanya ng bagay na hiniling sa kanya ng punong guro na hawakan at inutusan siyang hawakan ito ng may pag-iingat. Binuksan niya ang kahon upang makitang salamin lamang ang mga ito ngunit nag-ambala siya kay Mail na nagdala sa kanya ng tanghalian dahil kasal na sila ngayon. Sinubukan ni Ayumo na ipaliwanag na aksidente iyon ngunit dahil labis ang paggalang ni Mail sa kanyang kultura kumbinsido siyang mag-asawa na sila ngayon. Sa sandaling iyon nagpakita si Oredo at kinilala si Mail bilang Tomonori mula sa klase 6 ngunit nagsimula siyang makipagtalo na hindi iyon ang kanyang pangalan. Isinulat ni Oredo ang kanyang pangalan sa pisara para mabasa ni Ayumo ang kanyang sarili at hinampas siya ni Mail ng salamin para mas makakita siya. Noon lang napagtanto ni Ayumo na may X-ray vision ang salamin dahilan para mapasigaw siya sa tuwa. Naglalakad pabalik mula sa paaralan pinananatili ni Ayumo ang salamin at pinagpipiestahan ang kanyang mga mata sa bawat babaeng naglalakad sa tabi niya. Noon lang nabangga niya ang ilang bata na hindi sinasadyang natamba ang mga salamin sa kanyang mukha at tumalon si Ayumo sa harap ng truck upang kunin ang mga ito. Nagawa niyang iligtas ang mga baso ngunit nalaman niyang para kay Sarah ang mga ito na inagaw ang mga ito. Kinabukasan nagkaroon ng kakaibang panaginip si Haruna tungkol sa pagtatangka ni Ayumo na halikan siya at nagising na takot na takot. Siya ay tumakbo sa kanyang kwarto at nagsimulang stompang sa kanya para sa sinusubukang i-swipe ang kanyang V-card sa mga panaginip at kahit Sarah blame sa kanya para sa pagtawid sa linya. Nagtalo si Guy na hindi siya mananagot sa mga pangarap ng sinuman ngunit ipinaalala ni Sarah sa kanya na sinubukan din niyang makipagtawanan kay Mail na iniwan ang lalaki na umiiyak sa mga idiot na nakapaligid sa kanya. Sa ibang pagkakataon sa paaralan hiniling ni Mail ang isa sa mga kaklase ni Ayumo si Konami na bigyan siya ng kaunting payo tungkol sa kanya. Nag-hit up sila ng burger joint kung saan ipinahayag niya na umiibig siya kay Ayumo ngunit iniisip ni Konami na ang lalaki ay isang tanga at dapat siyang makipag-date sa iba. Iginiit ni Mail na wala siyang ibang choice kundi ang mahalin ito kaya naman nililigawan niya si Ayumo. Desperadong naghahanap ng dahilan para magustuhan siya. Sa pag-unawa sa kanyang sitwasyon iminumungkahi ni Konami na magsimula siya sa pamamagitan ng pagluluto sa kanya ng tanghalian ngunit ipinaalala sa kanya na ang mga rolled omelette na karaniwan niyang dinadala ay pinakamataas ibig sabihin ay kailangan niyang palakasin ang kanyang puwet. Higit pa rito sinabihan siya ni Konami na magtrabaho sa paraan ng pagsasalita niya dahil lumalabas siya bilang isang clingy na tomboy sa kanyang kasalukuyang ugali. Kinabukasan sinabihan si Mail Dos at dinalhan siya ng isang luto na tanghalian ngunit bago pa ito matitikman ni Ayumo ginawa niya itong S*** sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang dosenang iba't ibang sarsa. Sa bahay si Sarah ay nagsasampay ng mga damit sa ilalim ng araw nang makatanggap siya ng isang lihim na mensahe na nakikita lamang ng mga salamin na natanggap niya mula sa punong guro. Samantala umalis si Ayumo sa klase kapag lumubog ang araw ngunit hinihintay siya ni Mail sa pintuan. Pinayuhan siya ni Konami na bumuo ng chemistry sa lalaki kaya tumalon siya sa harap at nagmumungkahi na sabay silang maglakad pauwi. Habang nasa daan sinubukang hawakan ni Mail ang kamay ni Ayumo ngunit napatigil ito nang tanungin niya kung anong uri ng bahay ang tinitirhan ng isang vampire ninja. Si Mail dahil siya ay tulala sinimulan siyang sigawan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa takpan niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang tawagan siya sa kanyang tunay na pangalan na Yuki ngunit iminumungkahi niya na tawagan siya sa halip na Tomonori. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa mga tao na sila ay kasal ngunit sinabi ni Tomonori na hindi siya maaaring bumalik dahil tinanggap na niya ito bilang kanyang asawa. Gusto raw niyang lumipat sa kanya ngunit hindi magandang ideya iyon dahil doon na nakatira si Sarah. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang ramen machine at ipinahayag ni Tomonori na sumabog ito.
Bago sila maghiwalay ng landas, muling hiniling ni Ayumu sa kanya na ihinto ang gawaing ito ng mag-asawa, ngunit nagalit si Tomonori na sinasabing gusto niya itong umibig sa kanya. May ilang matatandang babae ang dumaan at tinatawag silang matapang, at mas lalo pang nagalit si Tomonori dahil ito na ang pangalawang pagkakataon na pinahiya niya ang sarili. Sa sandaling iyon nagpakita si Haruna sa isang cute na damit na hinihiling na dalhin siya sa isang lugar na maganda, at iginiit ni Tomonori na sumama rin siya. Kinabukasan dinala niya silang apat sa isang mall at iginiit ni Tomonori na magkahawak sila ng armas para ipakita sa lahat na kasal sila. Pinuntahan nila ang isang butik kung saan bumili ang mga batang babae ng iba't ibang damit, kaya natuyo ang wallet ni Ayumu. Matapos niyang pilitin na bitbitin ang lahat ng bag, napunta sila sa food court nang hindi nila namalayan na may misteryosong nagbabantay kay Yakliwood. Matapos mapuno ang kanilang mga tiyan, pumunta sila sa arcade, ngunit nagsimulang makaramdam ng selos si Haruna dahil tinatrato ni Ayumu si Tomonori bilang kanyang kasintahan. Nang maglaon lumapit siya sa lalaki at hiniling na halikan siya, na iniwan si Ayumu sa pagkabigla. Kapag tumanggi ang lalaki, itinulak niya ito at pinaghahampas siya. Pagkatapos nilang magsama muli sa iba, napansin ni Haruna na nawawala si Yakliwood na ikinabahala ni Ayumu. Samantala nakilala ni Yakliwood ang King of the Night na si Yoruno sa bubong at agad siyang inatake, ngunit hindi man lang kumibo ang lalaki at nagsimulang makipag-usap sa kanya sa isang sadistang tono. Naniniwala si Sarah na dinukot siya ng isa sa kanyang mga nakatataas dahil nakatanggap siya ng mga utos na i-flatline siya. Habang si Ayumu ay nagsimulang magpanik, sinabi ni Yoruno kay Yakliwood na sinisisi niya siya sa nangyari at mananatili siya sa mundong ito hanggang sa matupad ang kanyang hiling. Habang iniisip kung ano ang gusto niya, tumungo siya sa tower scope at pinapanood si Sarah na nagpapaliwanag ng sarili sa kanyang mga kaibigan. Inihayag niya na dumating ang utos na alisin si Yakliwood dahil hindi niya sinasadyang naakit si Megalo sa lungsod. Tinanong ni Ayumu kung talagang plano niyang kitilin ang kanyang buhay at ipinaliwanag ni Sarah na ang kanyang tungkulin ay higit sa lahat. Tumawag si Ayumu ng Bull's Tea at tinanong kung talagang sasaktan niya ang kanyang kaibigan, at sa wakas ay inamin ni Sarah na hindi siya okay dito. Pagkatapos ay nagsimulang hanapin ng squad si Yakliwood at pinilit siya ni Yoruno na tumingin habang inihagis niya ang isang buong Ferris wheel kay Ayumu. Ang lalaki ay nabubuhay dahil sa pagiging isang zombie, ngunit tiniyak ni Yoruno na tatapusin niya ang trabaho sa susunod na pagkakataon kung tatanggihan niya ang kanyang hiling. Sa sandaling iyon isang higanteng megalo ang nagpakita sa eksena at nagawang bitag si Haruna sa ilalim nito. Nang makita siyang nadudurog, nakiusap si Yakliwood na huwag siyang saktan, ngunit sinisisi siya ng lalaki sa mga nangyayari at ipinaalala sa kanya na siya ay katumbas ng tao ng isang itim na pusa. Sa sandaling iyon nagpakita ang head teacher at na-flatter na sikat siya kahit sa underworld. Tinanong ni Yoruno ang layunin ng kanyang pagbisita at ibinunyag niya na pumunta siya rito para tulungan ang kanyang estudyanteng nasa pagkabalisa. Habang nabigo silang tatlo, napalayain si Haruna isang strike mula sa head teacher ang nagpatamba sa Megalo pabalik. Sa sandaling iyon lumipad ang Megalo at nagsimulang bigkasan ni Tomonori ang ilang mga enchant. Ang bawat isa ay nagdaragdag ng kapangyarihan nito ng paisa-isa. Gumamit ng spell ang head teacher para ipadala ang chainsaw ni Haruna sa battlefield sa pag-asang hindi nila masipa. Habang binibili sila ni Sarah ng ilang mahalagang oras, mabilis na kinuha ni Ayumu ang sandata at nag-transform sa isang mahiwagang babaeng damit. Pagkatapos ay binibigkas ni Tomonori ang isa pang enchantment na nagdudulot ng isang malaking pagsabog, at ang head teacher ay nanunood mula sa malayo na nagpapaliwanag kung paano ito isa sa kanyang sariling mga proyekto ay naging rogue. Karaniwang dapat itong eye-off ng mag-isa, ngunit wala na itong kontrol at may posibilidad na sumabog ito sa sarili nito. Ayaw niyang makialam dahil naniniwala siyang matalino si Ayumu para makaisip ng paraan para pigilan ito. Samantala gusto itong ibagsak ni Sarah at Haruna, ngunit nag-aalala si Ayumu para sa kaligtasan ni Tomonori. Pagkatapos ay lumapit ang lalaki kay Tomonori at nang simulan niya itong salakayin, naisip niyang hindi niya kontrolado ang kanyang katawan. Magsisimula ang countdown sa pagsabog at patuloy na naglalakad si Ayumu sa kanyang direksyon sa kabila ng kanyang mga babala na ilayo ang kanyang pangit na mug. Sa kalaunan ay nakarating ito sa kanya at niyakap siya na nangangakong mananatili sa tabi niya magpakailanman.
Pagkatapos ng mabilis na pagbabalik-tanaw ng kanyang mga alaala sa wakas ay nakontrol niya ang kanyang katawan at agad na sinuntok si Ayumo dahil sa pagiging walang ingat. Samantala pareho ang punong guro at si Yoruno ay humanga sa katatagan ni Ayumo at nawala ang huli pagkatapos sabihin kay Yakliwood na pagbibigyan niya ang kanyang hiling sa isang paraan o sa iba pa. Pagkatapos ay sumama si Yakliwood sa iba pa sa kanila at habang magkasama silang naglalakad pauwi pinasalamatan ni Tom Inori si Ayumo sa pagligtas sa kanyang buhay. Pagdating nila doon pinona sila ni Yakliwood at nanatili sa grocery store dahil kailangan ng isang batang babae ang kanyang merienda. Nang maglaon pumasok si Ayumo sa kanyang silid na hinalinhan na nakaligtas sa araw ngunit natarante nang makita niya ang liham ng paghihiwalay ni Yakliwood sa kanyang bulsa. Tumakbo siya papunta sa grocery store para hanapin siya ngunit nadurog siya nang hindi niya ito mahanap. Pagbalik sa bahay inalala ni Ayumo ang lahat ng magagandang pagkakataon na nakasama niya ito at nagsimulang magkasiraan hanggang sa hinampis siya ni Haruna sa likod. Ipinaalala niya sa kanya na hindi ito ang huling palm at gagawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang maibalik siya. Pagkalipas ng mga buwan nagsisimula itong mag-snow at napakalamig at malungkot na nararamdaman nang wala si Yakliwood. Hinanap siya ni Ayumo at ng iba pa kung saan-saan at kahit na hindi nila siya natagpuan hindi sila handang mawala ng pag-asa anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa gabi habang kumakain ng kamote sina Ayumo at Haruna ipinakita ni Sarah ang lahat na binugbog at inihayag na inatake siya ng isa pang paksayo ng vampire ninja. Nangyari ito dahil tumanggi siyang alisin si Yakliwood sa kabila ng mga utos mula sa itaas. Pero tapos na siya dahil alam niyang mangyayari ito sa simula pa lang. Pagkatapos ng hapunan nagtungo si Ayumo sa grocery store na umaasang lalabas si Yakliwood ngunit naabutan niya si Yoruno na agad siyang nakilala. Tinanong niya si Ayumo tungkol sa kinaroroonan ni Yakliwood at nang magpakita sina Haruna at Sarah nang wala siya ipinapalagay niyang nakabalik na siya sa underworld. Sa pag-aakalang nagawa na nila ang kanilang kurso sinimulan ni Yoruno ang farewell party sa pamamagitan ng paggawa ng mga binti ni Ayumo sa mga hibla ng spaghetti. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa dalawa pa ngunit ang mabilis na reflexes ni Sarah ay nagpapahintulot sa kanya na maputol ang kanyang kamay. Sa kabila nito napigilan niya ito at ipinahayag na umaasa siyang maakit si Yakliwood sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanyang mga kaibigan. Habang lumilipat ang lalaki patungo kay Haruna hiniling ni Ayumo na tumakbo siya ngunit sa kabutihang palad siya ay nailigtas ni Tomonori at isa pang vampire ninja na agad na tumawag para sa backup. Nagpasya si Yoruno na mag-skedaddle pagkatapos madaig sa bilang iniwan si Tomonori upang maglaro ng doktor at mag-patch kay Ayumo. Gayunpaman hindi niya sinasadyang naipit ang kanyang mga paa sa maling paraan kaya kinailangan siyang kaladkarin ni Haruna sa kanyang likuran hanggang sa pauwi. Kinabukasan tinawagan ni Tomonori si Ayumo upang ipaalam sa kanya na si Yakliwood ay nakita sa malapit kaya pareho silang nagmadaling hanapin siya ni Haruna. Lingid sa kanilang kaalaman naghihintay siya sa labas ng kanilang bahay nang lapitan siya ni Sarah ngunit inatake siya ni Yoruno mula sa likuran. Pinipilit siya ng lalaki na aitag kasama siya ngunit bago umalis ibinuhos niya ang ilang dugo sa bibig ni Sarah upang matiyak na hindi siya mamamatay. Nang maglaon nagising si Sarah sa loob ng bahay at sinabi sa kanila kung ano ang nangyari ipinadala ang parehong Ayumo at Haruna sa lokasyon ng kanyang Yakliwood. Sa wakas ay narating nila ang kanyang apartment na hijack ni Yoruno na humiling sa kanila na sumama sa hapunan. Pagdating sa loob tinanong niya si Ayumo tungkol sa kanyang iniisip tungkol sa pagkakaroon ng immortal na katawan ngunit wala siya sa mood na makipaglaro at hiniling na palayain niya si Yakliwood. Sa sandaling iyon dumating sina Sarah at Tomonori sa apartment upang ipaalam sa kanya na napapalibutan siya mula sa lahat ng apat na panig. Nang walang tatakbo ang lalaki ay nagpalabas ng isang live na bomba sa silid at tumalon sa labas ng bintana kasama niya. Inabot ni Ayumo ang kanyang kamay upang hilahin pabalik si Yakliwood ngunit kusa niyang binawi ito na nagpapahintulot kay Yoruno na mawala kasama niya. Pagkatapos niyang umalis sinubukan ni Haruna na i-defuse ang bomba ngunit nabigo kaya bayanihang kinuha ni Ayumi ang bomba at tumalon sa bintana para iligtas sila mula sa pagsabog. Habang nahuhulog hindi niya nauunawaan kung bakit tumanggi si Yakliwood na hawakan ang kanyang kamay bago pa man siya magkawatak-watek. Sa ilang araw na pagsusumikap nagagawa ng mga babae na mahanap ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan na automatikong nagsasama-sama kapag malapit na sila.
Hindi pa rin humihinga si Ayumo kaya nagpasya si Haruna na bigyan siya ng CPR ngunit nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan nila ni Tomonori kung sino ang makakasakay sa kanyang dingdong. Ginagamit ni Sarah ang pagkakataong ito para pakainin siya ng lihim na gamot ng kanyang nayon ngunit nabulunan ang lalaki dahil hindi niya sinasadyang napakain siya ng lason. Samantala sina Yoruno at Yakliwood ay nasa ibabaw ng isang mataas na gusali at naniniwala ang una na ito ang perpektong araw para mamatay. Sa kabilang banda wala pa ring malay si Ayumo at naniniwala si Sarah na nawala na siya ng ganang buhayin ang lahat ng nangyari. Sa kanyang sariling isip nahaharap siya sa isang pangitain ni Haruna at Sarah na nagpapaalala sa kanya na siya ay kasuklam-suklam at kaawa-awa sa pagsuko kay Yakliwood. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa mga batang babae ngunit lumipad sila palayo sa kanya na iniiwan siyang lumubog sa kanyang sariling ulo. Nang maglaon tinawag ni Haruna ang punong guro umaasang matutulungan niya si Ayumo sa paniniwalang humihinga pa ang lalaki kung hindi niya isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanya. Ang punong guro pagkatapos ay nagbigay ng spell kay Haruna na nagpatamba sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na lumitaw sa kamalayan ni Ayumo. Nakita niyang napapaligiran siya ng mga bersyon ng kanyang sarili na nagsasabi kay Ayumo na mawala sa mundong ito at agad na nagmamadaling kumakatok sa kanya. Gayunpaman sa puntong ito si Ayumo ay napakababa sa kanal na sa palagay niya ang dahilan kung bakit sumama si Yakliwood kay Yoruno ay dahil galit siya sa kanya. Sa kalaunan nagawa niyang kumbansihin siya na bumalik at magising at sumunod kaagad si Ayumo. Gayunpaman sa sandaling magising siya naramdaman niya ang presensya ng isa pang megalo at napagtanto na ito ay ang lahat ng ginagawa ni Yoruno. Siya at si Haruna ay sumugod sa mataas na gusali upang ibalik si Yakliwood ngunit binato siya ng isang eroplanong papel na nagsasabing magiging mas mapayapa ito kapag nawala siya. Sinabi ni Ayumo na walang laman ito nang wala siya ngunit siya ay nakakumbinsi pa rin sa pag-alis na nagpapaisip sa kanya kung ano ang ginawa ni Yoruno sa kanya. Inihayag ni Yoruno na pinatawag niya ang isang megalo na may sapat na lakas upang gawing isang higanteng pancake ang lungsod na ito. Sinabi niya na ang tanging paraan para maiwasan niya ang sakuna na ito ay ang kitilin ng kanyang buhay ngunit hindi kayang gawin ni Yakliwood ang kanyang sarili. Samantala sinabihan ng kapwa ninja na vampira si Sera na binuksan ni Yoruno ang mga pintuan ng underworld. Ang tanging paraan para baligtarin ito ay ang pagtugtog ng himig ng mga vampira ngunit si Sera lang ang makakagawa nito dahil binigyan siya ng dugo ni Yakliwood. Pinanatiling tapat sa kanyang mga tungkulin kinuha ni Sera ang violin na ibinigay sa kanya ni Ayumo at pumunta sa itaas ng gusali upang tumugtog ng tune. Samantala nagrereklamo si Yoruno tungkol sa kung paano naging mapurol ang kanyang buhay matapos siyang bigyan ng immortalidad ni Yakliwood at ang tanging hinahangad niya ngayon ay isang mapayapang kamatayan. Ayaw siyang saktan ni Yakliwood kaya nagpasya si Yoruno na simulan ang pangangaso sa kanyang mga kaibigan hanggang sa magbago ang isip niya. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-target kay Ayumo ngunit may maliwanag na ideya si Haruna na magkaroon ng dobleng pagbabago sa kanya. Para sa ilang kakaibang dahilan gumagana ang lansihin at pareho silang nagawang mag-transform sa Magical Garment Girl. Sa kabilang banda tinutugtog ni Sera ang tune upang isara ang mga gate at kapag siya ay nalulula ang buong pangkat ng mga vampire ninja ay tumulong sa kanya. Habang nagtatrabaho sila sa pagsasara ng gate nagtutulungan sina Ayumo at Haruna upang labanan si Yoruno ngunit nabigo kahit sa kanilang sama-samang pagsisikap. Nagawa ng lalaki na paalisin si Haruna sa parke na iwan si Ayumo na mag-isa sa kanya. Sinimulan ni Ayumo ang pag-indayog kay Yoruno habang humihiyaw tungkol sa kung gaano siya kalupit kay Yakliwood hanggang sa ang necromancer na mismo ang nagtapos sa kanilang away. Sa wakas ay umatras si Yoruno at naniniwalang isang araw ay mapapagod si Yoruno sa kanyang immortalidad tulad niya kaya pinayuhan niya itong huwag sisihin si Yakliwood sa panahong iyon. Dahil doon pumayag siyang pagbigyan ang hiling ni Yoruno at ibinulong sa kanya na mamatay na naging sanhi ng pagkawatak-watek ng lalaki. Pagkatapos niyang mawala nagsasara ang tarangkahan patungo sa underworld at nakiusap si Ayumo kay Yakliwood na huwag siyang iwanan muli. Ipinaliwanag niya kung paano walang kabuluhan ang kanyang buhay kung wala siya at sinabi ni Yakliwood na mukhang makasarili siya tulad ni Haruna. Gayunpaman kapag nagpatuloy ang lalaki sa pagyap ginamit niya ang kanyang mga salita sa unang pagkakataon upang sabihin sa kanya na mananatili siya.
Ipinaalala niya sa kanya na magdadala ito sa kanya ng maraming pagdurusa ngunit handang harapin ni Ayumo ang lahat kung nangangahulugan ito na nasa tabi niya siya. Sa sandaling iyon si Haruna ay bumagsak pabalik sa gusali at nagulat nang makita na si Yucklywood ay nagsasalita sa halip na magsulat ng mga tala. Pagkatapos ay nagkabalikan hanggang at umuwi at nang imungkahi ni Haruna na pumunta sila sa isang resort upang ipagdiwang ang kanilang muling pagsasama. Tuwang-tuwa si Ayumo dahil sa wakas ay makakakuha siya ng ilang shotties sa kanyang love stick.